Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday everyone. At sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Ano mang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroon, ay lagi na lamang sumagi sa inyong alaala at huwag niyo pong malilimutan, minamahal kayo ng Diyos. Opo, God loves you and He cares for you dearly, at ang nais niya ay kayo po'y pagpalaing mainam. Ako at ikaw, mga minamahal ko, lagi na lamang tayo ay number 1 sa Kanya. No po, lagi na lamang tayo una sa Kanya. Kaya nga po, magsama-sama tayo na sa umagang ito ay bago tayo maging abala, unahin natin ang ating pong mahal na Panginoon Diyos. Ayan, okay. Meron po bang sound sa FB? Hindi, meron to. Okay, so comment lang po kung wala tayong sound sa FB, ha. At I'm sure sa Google Meet ay meron po tayo. Sabi ni Sister Melda kasi walang sound. Pero dito sa OBS ay meron naman po. Kaya makisuyo na lamang po sa mga nasa FB Live na at pakitingnan kung meron po tayong sound. Yan. Ako po muli yung likod kay Cristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Tayo po ay magsama-samang umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Samantala, atin pong binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa mamagitan po ng Google Meet. Magandang morning, happy Sunday, happy Sabbath kila Sister Ami, Ate Edith, Sister Marical at sa aking sambahayan. Ito po ang panahon ng pagkakataon upang kayo po ay may shoutout. Sige po mga minamahal ko, no? Maaga pa naman at ilan pa lamang tayo. Kung meron po kayong gustong batiin ay go ahead po. Yan, sige po. Ako na po mauna, Brother Marlon. Shout out mga kapatid! Sunday na! Bangon-bangon! At tayo po ay mag-morning devotional na. At shout out na rin po sa aking anak-anakan na sana'y gising na ngayon at mag-morning devotional. Love you na! Good morning. Shoutout sa mga taga-Sambales dyan, lalong-lalo na yung mga nasa Castillejos. Gumising na kayo at mag-morning devotional na tayo sa kuya ko, kaila nanay at daddy. God bless. Good morning po. God bless us all. At nawa po ay tayo po yung mag-join na showers of blessing po sa bawat isa. Ayan, amen and amen. Alam mo, napakasarap na pakinggan, ano, mga kapatid ko, yung masaya nating pagbabatian sa umaga, no? Yung ating pong pag-invite sa ating pong mga kasamahan na kung paano tayo naliligayahan na makipagtagpo sa ating pong mahal na Diyos ay nagre-reflect ito kung paano natin sila ayain. Kaya nga po mga minamahal namin kaibigan, kapatid, tayo po ay gumising na. At halina po kayo at mag-almusal tayo ng inihandang almusal ng ating pong Panginoon. Kumain tayo ng tinapay ng buhay, uminom tayo ng tubig ng bukal ng buhay. Okay, so ating pong binabati rin, ano po, yung ating pong mga nasa FB na. Kung nandyan po kayo sa FB, ay maigi po na maglagay na rin yung mga komento upang amin po ma-recognize, ma-acknowledge namin yung presence, ano po, mabasa namin yung po mga greetings, at kung mayroon mang prayer request ay lagay lamang po dyan sa comment section at sisikapin po namin na ito ay may panalangin at mabasa namin ang yung mga komento. Si Sister Melda ay bumabati sa atin ng Happy God First Morning everyone. Happy Sunday to all FB Live, Google Meet and God Messages of Love. Opo, sa mga bago pa lamang po, no, meron tayong YouTube channel, God's Messages of Love Ministry. Maaari nyo po itong i-browse, pati pwede nyo pong pindutin yung pong link na nakalagay dyan sa pinned comment. Ano po, minabuti namin na ilagay dyan para hindi na kayo maghihirap sa paghahanap. Pindot lang po ang katapat at makakapasok po kayo doon po sa channel. At makikita nyo doon ang mga lumang videos, paki-browse at mag-iwan po ng like at maaari nyo po i-subscribe at ipamalita rin sa ating pong mga nakakasalamuha, ano po, partikular yung ating pong mga kamag-anakan, yung ating pong mismong pamilya ay maigi po na inuuna natin silang sharean at mag-react na rin, ano po,
at pakipindot ang notification bell para kayo updated sa mga video yung i-upload. Samantala, hayaan nyo po natin pong babatiin din naman ang ilan sa mga isinulat ko po na updated na mga ating nakakasama. Ating binabati si Sister Jeneline Gabriel, Sister Joy Villarosa, Sister Kayla Cornico, Sister Anami Basea Dordas, si ating kapatid na Vic Delor Celiesa Cain, Sister Flor Sanoya, Sister Arsenio Meriolis, Sister Debbie Arenal, Brother Edmond Valdez, nakasama natin kahapon ng daupang palad natin doon po sa lugar ng Kabkabin po ito. Sister Anelia Cabahit, Brother Limbol Arellano, Sister Carville Rojas, po amin po kayong binabati at patuloy na kami po'y nagagalak na kayo po'y sumusubaybay at nawa ay nagiging blessing po sa inyo ang inyong pagsubaybay. Ayan, at higit na bawat isa sa atin na narito ay ating pumasumpungan na tayo po'y higit na na-bless, tayo po ay higit na mas payapa at tayo po ay tinanggalan ng kabalisan na ating pong mahal na Panginoon sapagkat inuuna natin siya lagi. At ibinabati rin Sister Anelia Cabahit at ganyan din ay, parang umulit ako. Ayan, si Mark Perly Garcia. At ganyan din po si Tita Gloria Garcia, Sister Jeline Magarso Espiritu, Brother Romeo Paulbe. Yan, nakasama rin natin siya kahapon sa ating pong pagmi-meeting. By the way, naalala ko lang, gusto ko pong umuling pasalamatan ang aking pong mahal na nanay sa kanyang pag-sponsor ng aming pong sasakyan at ang purpose po ay na-serve. Yan, kaya ninais po, kasama ng aking kapatid, pinag-isipan nila, dahil sa mga tagpo na umuulan, ay yun po ang purpose niya. Ganyan din sa mga ministry, mga kapatid ko, actually, naikuha na namin ng ministry yung sasakyan, at ito magiging ambulansya. Ambulance car, ayan. At glory to God! Na po, pasalamat sa Panginoon, pangunahin po, at salamat sa aking mahal na ina. At ganyan din po ay ating binabati si sino pa to? Sister Rosalie Nersa Jones, yung aming inaanak. At ganyan din po Sister Lea ni Gregorio Evangelista, Sister Marlene Ligaspi, Nanay Aurora Eranya all the way from Georgia. At ganyan din si sana tama yung banggit ko, no? Inel Mangabat. Yan. At ganyan po si Sir Raul Di Castro. Binabati na natin ang ating pong mga kinabibilangang distrito, ang South Bataan District, sa panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at ganyan din ang Bataan, Olongapo, Zambales ng mga churches na bumubuo po ng Area 3, sa pangunguna man po ito ng ating pong Area Coordinator, Pastor Michael Sarabia. Binabati natin ang aking mga kamag-anakan, mga Kajego at Kabilya Corte. At gayon din po ang kamag-anakan ni Sister Melda sa Kiambao, Galarse at Santos Clan. At ang aking mga kasamahan sa hanap buhay, mga katubig. Tayo po ay gumising na. No po? Masarap matulog, pero kailangan ay unahin natin ang ating pong mahal Diyos. Laanan ng oras ang ating pong Panginoon na laging naglalaan ng oras para sa atin. Alam nyo, yan ay sukli lamang, ano po. Sabi nga ng talata ng Biblia, tayo umiibig sapagkat siyang unang umibig sa atin. At ibinabati rin po ang ating mga pinasasalamatan, ating mga sponsors and followers. May God bless you po, mga kapatid. Kami po ay nagpapasalamat na lagi kayo na riyan, sumusubaybay at sumusuporta. At ganyan din binabati natin ang happy birthday, maligayang karawan kay Nanay Diling, Adelina Ramoran. Nawa marami pang birthdays ang inyo pumaranasan na ang pagkakaloob sa inyo ng blessing ng Panginoon ay sumasagana sa lahat ng aspeto ng inyong buhay at higit sa inyong hinihiling ang kanyang ipagkaloob. Kaya nga po, ang iyong pamilya ay bumabati po ng Happy Birthday! Ayan, maligayang karawan sa ating pong birthday celebrant.
At gayon din natin pong pinasasalamatan yung atin pong mga masisipag, matyatsyaga nating sharers. Ano po? Sila Sister Nora Arena, Sister Rebecca Pelayo, Sister Jennifer Casimo, Tita Lolet, Ate Juby, Sister Merme Espiritu, Ate Tessie Oliver, at gayon din si Ate Seni Estaldita. Samantala, binabati rin natin pong kamanggagawa sa Panginoon sa pamagitan ng Google Meet na kapapasok pa lamang. Magandang morning, happy Sunday, Sister Nora, at sa inyong pong buong family. Magandang umaga po sa lahat. Happy Sunday. Happy morning devotional po. Ayan, thank you so much sa inyong pong greetings. Ano po, ipagpaumanhin nyo, no? Ako hyper kasi sinisikap ko, mga kapatid, ano? Actually, blessing sa akin, yung atin pong mga ginagawang yung ating pong paghihimpapawid, ano po, kasi nauuna na yung pong good vibes ay nauna sa akin. Pagkadais ko po na yung atin pong mga kasama, yung ating mga taga-subaybay ay mahawahan ng pong good vibes na kung saan ay kinakailangan tayo po ay masaya sa Panginoon. Sa pagkasabi nga happy is the people whose God is the Lord. Pagka malungkot tayo at tatamlay-tamlay, anong ibig sabihin nun? Hindi natin God ang Lord? Kaya nga po, mga minamahal ko, makita dapat sa atin na tayo po ay masaya sa atin, Panginoon. Actually, yan ang laging pinapangaral natin sa atin ng butihing apostol. Ano po? Sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ano man po ang ating pong dinaranas, ay huwag po tayong malungkot sapagkat kasama natin ating Panginoon at mararausan natin yan. Every gising is a blessing. Apo, napakaaga natin tumanggap ng napakagandang blessing. Kaya nga po, lagyan ng ngiti ang ating mga labi at magalak tayo sa Panginoon. At katagpuin natin siya ng may kasiglahan at kasiyahan. Ating binabati po ang ating pong mga kamanggagawa sa panggitan ng Google Meet na kapapasok pa lamang. Magandang morning, Ate Sara, at sa inyong buong family. Happy Sunday po sa inyo. Good morning po. Happy Sunday po sa lahat. Happy first morning devotional po at God bless us all po. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagtugon at binabati rin natin at binabati tayo ni Brother John Emerson. Ayan, good morning po. By the way, maraming salamat muli sa ating pong mag-asawa kahapon na yon na nagbigay ng kanilang pong personal testimony po. At na-appreciate po namin ang inyong pag-share. Hindi po biro ang pag-share ng personal testimony po. Parang sinasariwa natin yung mga masasakit na karanasan para lamang natin mabigyang inspirasyon ang ating pong kapwa at gayon din ay maluwalhati ang ating pong mahal na Diyos. Kaya maraming salamat sa mag-asawa. Gayon din po ating pong binabati si Ate Rita Hornal. Happy God First Morning. At gayon din si Ate Mary. Ang sabi niya po ay God First Morning po sa lahat. God bless our devotional. God bless elder and family. Thank you sa mga prayers. Sister Leia Gumayagay, bumabati rin po. Happy God First Morning everyone. God bless us all. At si Nanay Juanita Rabos Kabakungan. Good morning po. Happy Sunday everyone. God bless us all. At si Nanay Eva at Tatay Mando Caños. Good morning po sa atin lahat. God bless us all. Nawa ay mabuti na po ang inyong pakaramdam, Nanay Eva, at sa inyo pong mga kasama dyan sa bahay. Po? Nawa ang pagpapagaling ng Panginoon ay sumainyo po. Gayun din Sister Leonie Gregorio Evangelista. Happy Monday. Nagmamadali Sister Leonie Happy Sunday everyone. God is good all the time and all the time God is good. And by the way, congratulations sa inyo pong successful na fellowship, district fellowship. Nawa hindi naging malakas yung ulan kasi kahapon dito ay umulan. Nawa ay hindi naman dyan sa inyo. Okay, gayon din si Tita Lolet na po bumabati rin. Sabi niya, Happy God First Morning po sa lahat. At si ating kapatid na Ligaya Santiago Domingo, blessed morning po sa lahat. At si Ate Peli, ang sabi niya ay magandang umaga sa lahat. Ang pagpapalan Diyos, ang patuloy na damalay sa bawat isa sa ating lahat. God bless. Maraming salamat po sa prayer. Naging successful lang po ang fellowship sa Binukawan Church. Amen and amen. Thank you so much for the update. Yan. And thank you so much din po sa inyong pong pag-share ng inyong pong blessing. May God bless you po. Makakatiyak po kayo na ito'y makararating sa ating pong pinagagawang church sa Lamao Mission Group. And may God bless you po.
At ganyan si Sister Flor Sonoria, good morning po. At ganyan din si Tatay Ricardo at Nanay Nita Bacobe, good morning po sa lahat. God bless us all. Samantala, binabati natin Tita Lolet, magandang umaga and happy Sunday po sa inyo. Happy God first morning po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali. Sister Edith. Ayan, maraming salamat sa inyo pong pagtugon. Ang oras po natin, time check, 5:57 in the morning. Gaya nga po, tayo po ay bumangon na, gumigising-gising na at halina po kayo, tayo po ay mag-morning devotional na. Ang panawagan ay para sa buong pamilya, wala pong maiiwan, lahat po ay kasama, ano po? Kapagkat ang pamilyang hinihanda sa kalangitan dito sa lupang ito ay dapat magkakasama na sa kanya ay nagtutungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Manuel ay sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Nanya ko po muna kayo na manandali tayong manalangin bago tayo magpatuloy. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito ay handa na po ang iyong bayan. Ang iyong mga anak na lalaki at babaeng tinatawagan ay ngayon ay nakahandang tanggapin ang iyong pong maaga at kumpletong pagpapala. At ang spiritual na almusal na bubusog sa amin pong mga pangangailangan at pagkagutom at pagkauhaw sa iyong salita. Nawa ngayon ay ang banal niyong Espiritu ang inyong isugo upang siyang magsalita sa kalagitnaan namin. Siyang amin pong makatagpo. Siyang amin pong maging tagapagturo. Yanda ang aming pong tenga sa pakikinig, ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng iyong mga katotohanan, at ang katotohanan nyo ang siyang magpalaya sa amin, at ang katotohanan nyong salita ang siyang bumanal sa amin. Nawa o Diyos, baguhin ang aming pong buhay ng inyong mga salita, at nawa ay maging blessing din po kami sa iba, at may-share din namin ang lahat ng aming mga tututunan at maging pagpapala, hindi lang sa amin, kundi sa iba pa na aming pong pagbabahagian. Nawang yung mga lang talaga upang kami po'y bantayan at ingatan, huwag kami mapasok ng tukso. Ang blessing nyo nawa ay sumagana sa bawat isa ngayon na nanunood at manunood sa mga hinaharap ay i-bless you, O Diyos. Lahat pong ito'y niling at kapatawaran nawa ng aming kasalanan at gawad alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, hayaan niyo po natin pong share sa screen ang ating pong babasahin. Actually, mga kapatid, no, sayang yung kahapon. Ito pong kahapon natin ay ang pagtugon sa panawagan po kay Eliseo. No po. At napakaigi na kung ang ating pong Diyos ay tumatawag sa atin right away. Mga naman ko ay atin po siyang agad tugunin. Sapagkat hindi natin alam ang buhay natin, hindi natin po pwedeng ibagmalaki na bukas o sa makalawa, sapagkat who knows, naman ko, no? Sino sa atin ang magsasabi ngayon na bukas buhay pa ako? Mismo ang Biblia nagsasabi po na huwag ipagmalaki ang bukas. Kaya nga, kapag ang ating Panginoon ay napakinggan natin ang tinig niya, kinikilos ang ating pong puso, ay marapat lamang na ang pagtugon ay agad-agaran. At ngayon ay pagpapatuloy po ng karanasan ng Propeta Eliseo. Ang pamagat, huwag kailanman lilingon, September 7. Ang sabi po ng Pilipos 3:14, pimipilit ako patungo sa layunin para sa gantimpala ng pataas na tawag ng Diyos. Akin po kay inaayahan na tayo po ay maglaan ng maraming pagninilay-nilay at mas dagdagan pa natin ang maraming panalangin upang sa gayon ang mensahe makarating at maging blessing sa bawat isa. Ito po ang laman ng ating pong babasahin. Agad na iniwan ni Eliseo ang lahat upang simulan ang kanyang ministeryo. Alam nyo, yan po yung binabanggit natin, ano? Wala tayong ikukonsiderang kahit anuman. Kapag ang tinig ng Panginoon ay ating napakinggan na tinatawag tayo at dinadala sa atin ang gawain na dapat natin gawin. Kinakailangan po yung ating pong kahandaan na iwan ang lahat alang-alang sa Kanya. Kasi ganito rin po ang karanasan ng mga unang alagad. Ano, kung mapapansin nyo, babalik tanawan nyo po yung pagkatawad sa mga unang alagad. Habang sila'y nangingisda, ay tinawagan sila. Ano po, I will make you fishers of man. Sabi niya.
Ano pong ginawa? Iniwan yung kanilang pong bangka, iniwan ang kanilang lambat, iniwan yung kanilang ama, at agad-agaran sumunod po sa Panginoon. Ito po ang ginawa ni Eliseo. Kung babalitan natin, yung pong hindi nagsalita si Elias, kundi binalibag lamang sa balikat ni Eliseo ang kanyang balabal, at parang may spark na, come follow me. Yan. At agad-agad ang pagtugod ay gayon na lamang upang simulan ang kanya pong ministeryo. Ang sabi dito, ang kanyang pagpapaalam ay hindi kasama ng pagluluksa at mapait na panghihinayang. Gumawa sila ng piging sa kanyang tahanan bilang paggunita sa karangalang iginawad ng isa sa pamilya. Ano po ang maaari nating makita? Mga kapatid, kapag ka ito yung tinatawagan sa ministry, hindi po pagluluksa yon. Hindi po burden sa atin po dapat ang atin pong saloobin, kundi dapat ay tinatanggap natin ito bilang isang pribilehiyo, malaking karangalan. No? Kasi may tendency na parang tila baga pag naatasan ka ng anumang bagay parang samba ko lang mukha mo, parang bigat ng kalooban yung mga kapatid. Biruin nyo, imagine niyo na yung atin pong commander-in-chief ang nag-uutos, tapos ay nagrereklamo tayo, tagdadabog at hindi maipinta ang ating pong mukha. Hindi ba't dapat na malaking karangalan pa sa atin iyon? Kaya nga ito po ang ginawa ng pamilya niya, nung po ni Eliseo, na wala pong halong pagluluksa yung pong at mapait na panghihinayang, kundi ay masaya sila na iginawad yung despedida party At ang sabi dito, at ano ang unang gawain ni Eliseo? Ito ay upang kunin ang maliit na bagay at gawin naman ito ng buong puso. Siya ang personal na tagapaglingkod ng propeta. Siya ay binabanggit na nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias sa nakanyang Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid ko, anuman po ang gawaing inilaan sa atin, gawin po natin masaya. Gawin po natin ang pinaka-the best natin. Ay, naku, hindi na. Kasi ito lang yung aking gawain Ang lit-lit na party ko. Samantalang sila, lalaki ng party nila. Nasa front line sila, nasa spotlight sila. Mga kapatid, hindi po gayon. Ang bawat gawain, mga minamahal ko, ay importante. Ito po ay gumagawang magkakalakip. Okay, sige, magaling magsalita, magaling mag-pray, magaling umawit. Tanong, kung walang magaling mag-anyaya, paano na? Sino ang manunood? Sino makikinig? Kung wala pong magaling na tumulong sa kapwa, na kung saan ay naging liwanag sa kanilang lugar na kinakaroonan na anupat sa kanyang pag-anyaya, ay sunod agad yung pong mga kanyang inanyayahan. Kaya nga, ang bawat isa ay may gawaing mahalaga. Ang kailangan lamang yung gawaing mahalaga na inata sa atin, gawin ng buong sikap at ng buong kahusayan. Ang sabi po ng aklat ng Kolosas, mga minamahal ko, ay gawin ito ng masaya sa puso na ginagawa natin para sa Panginoon at hindi para sa tao. Kaya nga, kaya nga dito atin makita, walang maliit na trabaho na dapat ipagwalang bahala at atin pong i-neglect. Ang sabi nga dito, pagkaraan ilang panahon ni Eliseo sa paglilingkod sa propeta, tinawag siya na pumalit sa kanyang lugar sa unang ranggo. Walang sino man sa panahon iyon ang hihigit sa kanya. Sino pong tinutukoy? Si Elias. Kaya nga, yung pong next in rank na si Eliseo ay tinatawagan na upang humalili. Alam nyo ganito, sa atin pong trabaho, actually sa amin pong trabaho, ina-apply po din namin ito, yung ating pong mga natutunan at ako personal na nagpapasalamat. Alam nyo, dapat na ipapasa natin yung sistemang meron tayo sa hanap buhay. Tinuturuan po natin, nagko-coaching and mentoring tayo, nang sa ganun, wala ka na, yung pangalan mo ay binabanggit pa. Actually, wag yung karangalan na ating tingnan doon, kundi yung idinudulot na blessing doon sa atin pong iniwanan na legasiya. Kasi biruin mo, kung yung pagtatrabaho mahusay at up to date,
updated yung mga ganyan at quality ay naipasa natin kung paano, ay napakagandang blessing po nun. At gayon din naman sa ating pong panampalataya, lalo na, nako mga kapatid, mag-iwan po tayo ng magandang legasiya. Atin pong sikapin na yung ating pong iniiwang halimbawa sa ating pong mga kabataan ay mapapabuti sila. Hindi po yung gagayahin nila, nako, itong iniwan natin ay hindi maganda. Ano po? Kaya nga, dito, si Elias ay nakapag-train ng kahalili niya. Ito po ay sa Eliseo, sa ilalim ng pagtuturo ng propeta. Ano po? Kaya nga dito, sabi niya, siya ay nagtrabaho sa ilalim ni Elias bilang isang mag-aaral at dumating ang oras na ang punong tagapamahala ay tinanggal at isa sa ilalim siya ay dumating sa harapan. At kung paano si Elias ay inihanda na isalin, gayon din si Eliseo ay nakahandang maging kahalili niya bilang isang propeta. Okay, ito po ay tingnan natin sa dalawang muka. Kanina nabanggit ko na magkaroon tayo ng pagkakataon na i-train at i-mentor natin yung ating pong mga nakababata. No, kasi minsan ganito. Mako po kung yung nakikita to, wag nawang mangyari na totoo ito sa atin. Minsan ayaw natin pong i-train ang ating mga kabataan o sa ating pong mga kahanap buhay, ang ating tinitingnan threat sila. Nako, susulutin ako nito at hindi dapat na masulot ako. Ay mga kapatid, wag po gayon, kundi tayo ay sabi nga ng mga alagad, tinanggap nyo na walang bayad at ibigay nyo na walang bayad. Napakaigi mga kapatid ko yung pagsasalin ng karunungan po. Huwag tayong maging madamot, no? Sabi nga sabi ng golden rule, kung anong gusto mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, gawin mo ito sa mauna sa kanila. Kaya nga po, ma'am naman ko, kung gusto natin magandang trato sa atin, trato ka ng ayos. Kung gusto natin na mahalin tayo, magmahal ka. Kung gusto natin na igalang ka, ikaw ang unang gumalang. Kaya nga dito nakita natin yung pong both side of the coin, po. Yung isa na gustong magturo at yung isa naman na gustong matuto. Mga kabataan at atin pong mga katandaan na sumasailalim sa training. Wag naman sana na tayo itinitrain at mini-mentor, marunong ka pa doon sa nagte-train sa'yo. Kasi merong ganyan, mayroon ka akong kakilala, mayroon pong akong nasaksiyan ganito, na tinuturuan at ang yung pong kanyang pagtugon sa pagtuturo, papatay na agad yung pagtuturo. Alam ko na yan, yung sinasabi mo, pero pag pinaulit mo at pinagawa mo, abay hindi alam. Ay, patay tayo dyan. Paano matututo kung ganun ang ating pong thinking, yung mindset natin? Kaya napakahalaga na maging open-minded tayo sa new learnings. Po? Maging, kasi minsan, ang nakakahadlang yung takot. Ay, bago ka sa paningin ko to, hindi ko alam to. Hindi ko na lang susubukan. Kapatid, sino pong nawalan? Tayo po ang nawalan. Alam nyo, ang pagkatuto is a lifelong process. Mga naman ko, kahit na may edad na tayo, hindi po natatapos ang pagkatuto. Actually, nakita ko sa aking lola, ang aking lola bago namatay, 96, at nakita namin na hindi sa laylayan na lamang siguro marahil ay nagkaroon ng pagpalya yung kanyang isip kasi nagkakasakit na. Pero nung siya po ay malusog, hindi niya iniiwan ang kanyang sarili na walang ginagawa, kundi siya po ay nagbabasa, siya po ay nagpa-puzzle, crossword puzzle, gumagana ang kanyang utak. Kaya nga po, hindi siya nag-ulyanin. Ganun po, maging open tayo sa pagkatuto sa mga bagong kaalaman. Po, huwag tayong matakot na matuto. Huwag tayong matakot na maging adventurer na atin pong alamin yung mga bagay-bagay na iba sa atin po. Sabi dito, may paaralan ng mga propeta sa Gilgal at gayon sa Bethel at sa Jericho. Nais na Elias na bisitahin ang mahalagang lugar na ito bago siya humiwalay sa kanila. Ang kanyang espiritu ay natuwa nang sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos, siya ay pinahintulutan makita ang paaralan ng mga propeta at ang gawaing nagaganap. Sa mga institusyong iyon, isang edukasyon na dapat panalilihin ang mga kamanghamangang gawa ng Diyos.
ng patuloy sa harap ng mga estudyante at pinalaki ang batas ng Diyos at ginawa itong marangal. Alam niyo mga kapatid, kung meron tayong pinakamaigi na ituro, ayun pong atin pong karanasan sa ating pong mahal na Panginoong Diyos. Atin pong dalhin sila sa pag-ibig sa ating pong Panginoon, na ating dalhin ang kasiyahan na manalangin para sa Diyos at maglingkod para sa Diyos. Yung pong kaalaman sa Diyos ang dapat ay lagi po natin itong masayang isinasaysay at ibinabahagi. Okay, so atin pong ilipat yung atin pong babasahin. Wait lang Wait lang po. Ano nangyari dito? Okay, ito po. Ayan. Okay. Sabi dito, sa bawat lugar kung saan tumira si Eliseo kasama si Elias, binigyan siya ng pagkakataong humiwalay sa kanya. Manatili ka rito, isinasamo ko sa iyo, sabi ni Elias. Kaya ang panampalataya ni Eliseo ay nasubok sa bawat punto. Alam niyo, ganito, ano po ang sitwasyon? Binibigyan ng pagkakataon ni Elias, ito pong si Eliseo na mag-isip-isip. Kasi yung calling sa kanya, hindi basta-basta. At ito'y dapat na buo ang kanyang kalooban, sumasang-ayon siya sa ibig ng Diyos upang sa ganun ay manatili sa kagawain ito. Yun po ay isang pagsubok sa kanya, yung pong pag-aalok na, diyan ka lang muna, maiwan ka dyan. Pero ano po ang ginawa dito? Ano po, tignan niyo po. Sabi dito, sabi ni Elias, kaya ang panampalataya ni Eliseo nasubok sa bawat punto. Ngunit sa pamagitan ng pag-aararo sa bukid, natutunan ni Eliseo na huwag panghinaan ng loob. Ngayon ay itinapat na niya ang kanyang kamay sa araro sa isa pang gawain at hindi siya mabibigo o panghihinaan ng loob sa tuwing ibibigay ang paanyayang bumalik. Ipinahayag niya, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Alam niyo mga kapatid, ganito, yung atin pong mga naging kasanayan ng panahon ng nakaraan, yung pong mga struggles natin, yan pong mga trials and tribulation natin na naranasan, yan po ay pagtuturo sa atin mga minamahal ko upang ang mga bagay na pagsubok sa inaharap mapagtagumpayan. Kaya nga, hindi lamang yung blessing na ano ang atin pong pinagpapasalamat, kundi tingnan din natin ang mga pagsubok na dumarating sa atin bilang blessing. Bakit? Bakit Brother Marlon? Ang hirap na nga ninaranasan to. Tapos, ituturing ko pang blessing. Alam nyo, ang mahahalagang leksyon ay natututunan natin sa pamamagitan po ng ating mga karanasan. Sabi nga, experience is the best teacher daw. Na minamahal ko. At ako'y naniniwala doon. No po, tayo po ay pinatatatag, no? Tayo po ay tinuturuan ng ating pong mga karanasan ngayon upang sa hinaharap, yung atin pong mga makakaharap ng mga ganyang pagsubok ay madali natin siyang malagpasan. Mga minamahal ko, take for example, hindi lamang po ito si Eliseo sa kanyang pag-aararo, no po, kundi yung iba pang mga lingkod ng Diyos. Si Jose, mga minamahal ko, at later on sa ating pong pag-aaral, na-browse ko na po hanggang at 20, naisalin ko na po, praise the Lord, no po. At ang karanasan ni Jose, no, hindi pangkaraniwan, mga mahirap ang kanyang karanasan. Pero iyon ang naging sandalan, yun ang naging learnings niya kung paano niya i-address ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Kaya nga, ito po ang nangyari dito kay Eliseo kung saan ay hindi niya iniwan si Elias. No po? Kamusta ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon Hesus? Pagka po ba dumating ang mga tukso na iwan natin siya, ay masasabi natin, Panginoon, buhay ang aking Panginoon at buhay ka, hindi kita iiwan. Dapat ay ganun din po tayo mga namal ko sa ating pong gawain paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoong Hesus, sapagkat kailanman hindi tayo iniwan ng ating Panginoon. Mula noon ay tumayo si Eliseo sa lugar ni Elias. Ang pinakadakilang kwalifikasyon para sa sino mang nasa posisyon ng pagtitiwala ay ang ganap na pagsunod sa salita ng Panginoon. Inilagay ni Eliseo ang kanyang kamay sa araro at hindi siya lumingon. Inihayag niya ang kanyang determinasyon at matatag na pagtitiwala sa Diyos. Ang araling ito ay para pag-aralan nating mabuti.
Opo, mga minamahal ko, hindi lamang natin sinisiyasat, inaalam ang pangyayari dito sa istoryang ating binabasa, kundi ito'y aral at pangaral para sa atin. Meron pong dinadala sa atin, mga minamahal, mamaya, maaari natin po itong i-share. Ano ba ang natutunan ko sa paaralan ng Panginoon? Ano ba ang kanyang sinabi sa akin ngayong umaga? Ano ba ang learnings na aking pong naging blessing para sa akin? Ano ang aking takeaway? Kaya nga sabi dito, ulitin ko po, inihayag niya ang kanyang determinasyon ng natatag pagtitiwala sa Diyos. Ang araling ito ay para pag-aralan nating mabuti. Hindi tayo dapat lumihis sa ating katapatan. Ang salita ng Diyos ay dapat nating maging tagapayo. Yaong mga gumagawa lamang ng sakdal at lubusang pagsunod sa Diyos ang kanyang pipiliin. Opo, mga minamahal ko, be guided by His words. Ano po? The role of our faith should be, thus saith the Lord. Yan po ang sinasabi natin pong babasahin. Kaya nga po, mga minamahal ko, ay pasalamatan natin ang ating pong mahal na Diyos sapagkat tunay nga na ang kanyang salita, ang kanyang mensahe ay ating napakinggan. Kaya yan po ang ating pong talakayin ngayong umaga ito. At kung meron kayong nais na ibahagi, ay welcome na welcome po kayo at para ito ay ma-share po natin. Okay, so atin pong bibigyan na ng panahon ang ating pong mga sharers at bago una pa lang akin pong pinasasalamatan kayo sa inyo pong pagnanais na ibahagi ang inyo pong mga natutunan ngayong umaga at ang inyong mga takeaways. Okay, Sister Imelda, sige po, go ahead. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Yung pagsunod po sa ating Panginoon sa paaralan ng Panginoon, tayo po ay gagabayan at iingatan. At bibigyan po tayo ng karunungan ng Panginoon kung ano po ang ating mga sasabihin sa ating kapwa. Yung kagaya na lang po ng experience ko sa ilang araw sa pamamalagi sa hospital. Yung mga nakasalamuha ko po doon na bago po kami mag-start ng chemotherapy at ng mga blood chem, kami po ay nananalangin habang wala pa po ang aking tiyahin. Pinapaano ko po sa kanila ang kabutihan ng Panginoon. Pinaparangal ko sa kanila. Sabi ko po sa kanila, hindi ako nahihiya na ipamalita ang salita ng Diyos sa bawat isang aking nakakasalamuha. Kahit mayaman pa yan, mahirap pa yan, o kahit ano pang antas nung sa buhay niya, siya po ay kahit mayor pa siya o kahit ano po yung ano niya, hindi po ako nahihiya na sabihin ng kabutihan ng Panginoon. Kasi yung Panginoon po kasi, siya po yung gabay natin sa ating buhay, na huwag tayong mahihiya kung ano man po ang ating mga napagdaanan. Dahil yung Panginoon po siya yung nagbibigay ng katatagan at kalakasan sa atin. Nakita po namin doon na talagang napakabuti ng Panginoon na bawat sa pag-umpisa po namin, meron po kaming morning devotional kasi ang mga nakakasalamuha ko po doon, iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng mga paghihirap na kanilang nararanasan. Makikita niyo po sa kanilang mga mukha, talagang na parang wala na silang pag-asa. Pero kapag ikaw nag-share ng salita ng Diyos, makikita mo sa mukha nila sila'y masaya at ang mga nararamdaman nila ay napapawi at sila din ay nag-share sa bawat isa. Yung karanasan po namin talagang napakabait ng Panginoon sa kanila. Kasi bago po mag-umpisa, nag-morning devotional kami at ang lagi ko pong sinasabi sa kanila, ano man po ang mga pinagdaraanan yung kasakitan sa buhay or ano man po yan, mas lalo po kayong lumapit sa Panginoon dahil yung Panginoon po yung magbibigay sa inyo ng kagalingan. Siya po yung magpo-provide ng yung mga pangangailangan. Mas manatili po tayo sa Panginoon. Sabi ko po lagi sa kanila, kung sa tao mabibigo ka pero sa Diyos ang laging pagtatagumpay. Marami man po kayong mga pinagdaanan na kasakitan, operation o ano man po yan. Magtiwala po kayong lubos sa Panginoon. Lagi ko pong inano sa kanila yung Isaiah 41:10 na huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Sapagkat ako'y Diyos mo, aking palalakasin ka, o ikaw ay aking tutulungan, o ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Sabi ko po sa kanila doon na mas lalo po silang lumapit sa Panginoon kasi yung pangako po ng Panginoon doon ay talagang makikita nyo na napakabuti at ang sinabi ko pa po sa awit 103:1-3, ang pag-ibig ng Panginoon. Sa 1, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko sa lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Sa 2, purihin mo Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat ng mga biyaya. Sa 3, na siyang nagpapatawad sa lahat mong kasamaan, na siyang nagpapagaling sa lahat mong karamdaman. Makikita niyo po talaga hanggang sa matapos, sa simula at matapos, smooth po talaga ang kanilang pagkaroon ng blood chem at ng pagkakaroon ng sa chemotherapy. Sila po'y nakatapos lahat at
talagang umuwi sila na masaya at lahat ng mga gamot na kailangan nila pinrovide ng Panginoon. Mahal po ang mga gastusin doon pero ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng mga pangangailangan. Kaya sa ganung pagkakataon, lagi ko pong sinasabi sa kanila, huwag kayong makalimot sa Diyos. Lagi po kayong lumapit sa Kanya. Siya lang po ang magpapagaling sa inyo kung ano man ang inyong karamdaman, kasakitan. Kasi iba't ibang klase pong meron doon, colon cancer, breast cancer, tapos yung mga sa lungs, talagang makita nyo po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa ay sumasagana. Kaya God is truly amazing, kaya magtiwala po tayong lubos, manalangin, manampalataya, ang Diyos lamang ang ating kasangga sa ating buhay, kasama natin siya, kaya wag po tayong matakot na ipamalita sa buong mundo ang salita ng Diyos, dahil ito po ang ating gabay, mapalad tayo umaga at gabi, atin po itong napagbulay-bulayan, kaya wag po natin ipagdamot kung ano mong meron talento tayo, gamitin po natin ito sa gawain ng Diyos, at purihin siya sa kanyang kadakilaan, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Magandang umaga po sa ating lahat at happy Sunday. Amen. Amen. Okay, maraming salamat kay Sister Melda. At Ate Sara, sige po, go ahead. Si Raquel po to, si Raquel. Ang mag-aano raw po. Di raw po na-charge yung cellphone eh. Ayun. Sa gawain po talaga, kailangan po talaga namin. Walang pagsisisi, Elder. Kasi doon po yung mapapakita niyo po kung gaano ka po naglilingkod. Doon niyo po mapapakita kung gaano niyo po kamahal yung Panginoon. Kasi kung puro tanggi, lalo po sa mga gawain, wala po mangyayari sa atin. Magtuturo. Paano po yung mga paglilingkod ninyo? Doon niyo po mapapakita kung gaano niyo po kamahal siya. Kung tayo ay kung tayo po hindi makapaglingkod sa kanya, ano po tayo? Paano po tayo matatawag ng anak ng Panginoon? Kung lagi may tanggi. Ganon po. Kailangan po, pag kayo po ang pinilingkuran, lalo na po, hindi naman po ang kapatiran ng paglilingkuran at kundi yung Panginoon. Huwag na pong tumanggi. Huwag na po. Kasi po nakakahiya po eh. Hindi po sa tao eh. Nakakahiya po sa paglilingkuran ninyo. Kung hindi po kayo talaga handa, huwag na po. Huwag nyo na pong sabihin na ako na lang po. Kasi paano po? Kung tao po yung sinabihan ninyo, di aasa. Pwede po yun eh, sa tao eh. Kung sasabihan nyo na ako na lang po, pwede pa siya umasa. Pwede nyo po baguhin. Pero po talagang Panginoon po talagang sasabihin nyo na ako na lang po. Tapos hindi nyo po magagampanan. Di wag na lang po, nakakahiya po sa Panginoon, hindi po sa tao. Yun lang po. Amen, Sister Raquel. Napakaganda ng shinare ni Sister Raquel. Yun po yung binabanggit nga natin kanina, no? At kapag ka sa Panginoon, inatasan ka ng gawain, gaano man kalito, gaano man kalakihan, gawin nyo po ng buong sikap at yun the best po ang ating i-offer. Kasi hindi po natin maaaring ialay sa Diyos yung kapuranggot natin, na kung saan tingnan natin, yung the best niya binigay sa atin. Hindi ba dapat na ang ating pong pagsukli sa Kanya ay the best din? Kahit na po, ito, huwag niyo pong ma-misinterpret, yung pagkabanggit ko kanina na kapuranggot. Kung yun po ang lahat-lahat nyo, kung yun po ang the best nyo, tanggap po ng Panginoon yan. Pero kung atin pong i-offer sa Kanya, yung half-hearted lamang, yung parang napipilitan ka lang, na wala sa puso mo, mga kapatid, yun po yung sinasabi ni Sister Raquel, no? Parang hindi po napipilitan ka lang, hindi out of love na ginagawa mo yun. Ginagawa nila, gawin ko nga. Kailangan po, mga minamahal ko, dahil sa pag-ibig. Kung babasahin nyo po, yung pong aklat ng Korinto, chapter 13, 1 Corinthians chapter 13, pag-ibig po yun. Kailangan po ay out of love natin siyang gagawin. At masaya kang ginagawa sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay ang siyang Diyos na may lalang sa'yo at tumubos po sa'yo. Yan. Thank you, Sister Raquel, sa iyong binahagi. Tita Lolet, sige po, go ahead. Napawawa ako kay Sister Raquel, kasi talagang mapapansin mo na tunay na talagang pag hindi ka tumanggi sa gawain ng Panginoon, kahit isang talento lang yan ay madaragdagan.
no, ang nabasa ko yung title ng ating pinag-aaralan na Huwag Lumingon. Ganyan po mga kapatid na alam kasi ni Elias ba yun? Elias na mawawala na siya eh. Alam niya na mawawala na siya. Kaya nisip niya, kasi alam niya na dahil inabisuhan siya ng Panginoon na mawawala na siya eh. Kaya kanino ko iiwan? Sabihin natin na itong balabal ko, kanino ko iiwan? O kaya itong aking gawain sa Panginoon, kanino ko iiwan? Kaya naghanap siya at nasumpungan niya si Eliseo. Na si Eliseo ay itinuro din ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid, ganun din tayo eh, na ako, Brother Marlon, experience ko lang no ma-share ko. Nung ako'y bagong binyagan, nakarinig na rin ako ng, ano yan, kaya lang nagpabinyag yan. Hindi ko yung pinansin. Pero meron isang kapatid na ano sa akin na, Sister Lolet, bagong binyagan ka eh, kailangan tanggapin mo to. Nung una ayaw ko, pero sabi ko, sige. Sabi nga, Sister Raquel, sige. Sabi ko ganyan. Tapos ipinadala na agad ako sa Sabbath Congress, yung mga ganon. Alam niyo mga kapatid, pagka tama Sister Raquel, pag ikaw pala ay naglilingkod, na hindi mo iniisip na ang pinaglilingkuran mo ay tao, pag ang inisip mo ay pinaglilingkuran mo ay Diyos, yung mga ganyan, mapapalago mo, Brother Marlon. As in ako, lumago ako. Mga kapatid, lumago ako doon sa mga naririnig kong hindi maganda sa kapatid. Lumago ako doon sa mga, pag pinapadala ako doon sa mga congress, sa mga seminar, diyan ako lumago. Kasi pag umattend ka ng mga seminar ng congress, hindi puro magaganda ang maririnig mo. Doon sa mga nagsasalita, sa mga lecturer, sa mga trainers, magaganda ang maririnig mo. Pero yung mga nasa kapaligiran mo, hindi magaganda. Diyan ako lumago, Brother Marlon. Then, dito sa church, nung ako ay dumating dito, syempre maliliit pa yung mga anak ko, meron akong nakitang intinitrain. At alam ko kung naririnig niya to ngayon, madalas ko din namang marinig sa kanya pag siya ang nasa harapan, pag siya ang nag-share sa lesson. Siguro kung di kay Ate Lulit, hindi ako natuto. Hindi ako napaproud, hindi ako proud sa gano'n na, ay, meron pala akong na mentor. Hindi ako proud sa sarili ko ng gano'n. Pero natutuwa ako kasi siya yung nagturo sasabihin niya, pag hindi ako marunong manalangin, sasabihin ni Ate Lulit, isusulat ko yung panalangin mo ha, lahat naman kami nakapikit, ikaw lang ang nakadilat, basahin mo yung panalangin. Pinapanalangin ko yan, pag na-assign siya sa Sabbath school lang naman, Sabbath school, ito yung panalangin mo. Tapos pag hindi ka marunong, ito yung gawin mo. Alam mo mga kapatid, pag hindi tayo nag-mentor, hindi yung limay, katulad halimbawa ng limay. 'Di ba? Noong araw na nagsisimba ako diyan, Brother Marlon, puro matatanda. Nakikita ko lang na laging tumatayo si Ate Lita, sila ganito. Yung mga matatanda, paano kung hindi nila na-mentor? Kung hindi nag-mentor si Ate Lita, kung hindi nag-mentor yung mga naandyan, di ba? Kaya dito rin mga kapatid, na pagka tayo meron na i-mentor siya man ay may pinag-aralan o wala at na-mentor natin ng maayos at tinanggap naman niya yung ating mentor, lalago at lalago ang iglesia. Kaya proud ako kay Sister Raquel. Kasi, alam mo yun, yung nakikita ko siya sa loob ng church diyan pag nagsisimba ako sa Limay, yung kasama yung anak ni Ate Sara, natutuwa ako. Sabi ko, kakatuwa itong babae na to, nakatuwa yung anak ni Ate Sara. Tapos ngayon, naririnig ko siya ngayon, nagsishare. Alam mo, si Iris mismo, pag naririnig niya nung una, Sister Raquel, nung una, narinig, sabi niya, Mama, sino yan? Taga-Limay ba yan? Hindi ko yung kilala. Nung sinabi ko sa kanya kung sino yun, sabi niya, talaga? Oo. Maano pala siya. Kaya, kung mame-mentor natin mga kapatid, at matyaga tayong mag-mentor at masaya tayo nagme-mentor, kagaya ni Elias, meron tayong Eliseo na lalabas. Meron tayong Eliseo lalabas. Lamang po at magandang umaga. Amen. Amen and amen. Napakaganda ng ating pong talakayin na talagang susulong tayo kapag tayo ay tinignan natin to in a positive way po.
At nakakapag-inspire talaga tayo pagka napapakinggan natin ang mga share po natin. Okay, Ate Sara, pagkatapos po ay Sister Marical. Good morning po. Alam niyo po kung tayo aatasan na gumawa sa isang gawain. Halimbawa sa loob ng church, kumanta or magturo para sa mga bata. Kung iisipin natin na hindi natin kaya, talagang hindi natin kakayanin. Pero kung itatry po natin, pag andun na tayo at nakatayo na, habang tayo ay gumagawa, alam niyo po, at lalo na pag may pagdarasal, at habang tayo nagsasalita, alam niyo po, dadagdagan ng Panginoon ng ating pag-iinit na maglingkod. Talaga pong ang kaalaman natin ay lalawak dahil sa Panginoon. Habang andun tayo sa gawain ay talaga pong magdedere-derecho tayo. Pero kung iisipin po natin na hindi ko kaya, wag po natin sabihin hindi kaya Kaya pag may paglapit sa Panginoon. Dahil siya po ang magtuturo sa iyo ng karunungan. Wag po tayong tatanggi, ultimong maliit na paglilinis lang yan. Wag natin tanggihan. Kaya natin magwalis. Kaya natin kung ano man, kung hindi tayo sanay sa gawaing bahay, kakayanin natin. Dahil talagang kung kusang loob at pag may pagpipray po talaga, makakaya po natin. Katulad po sa isang magulang, kung aatasan tayo ng magulang o utusan, masakit para sa atin ang tanggihan. Sapagkat tayong mga magulang talagang lubusang binigay natin yung the best natin para sa ating mga anak para maalagaan sila. Paano pa kaya Panginoon? Ay talagang lubusan pong naghirap ang Panginoon sa atin. Kung tatanggihan natin siya, di ba po? Napakalungkot sa kalooban. Kaya po, kung halimbawang atasan man tayo, huwag nating sabihin, hindi ko kaya. Kahit hindi natin kaya, kaya pa rin. Yun lamang po. Amen, Ate Sara. Yan, yan pong ating mga napakikinggan, bagaman nakapokus tayo sa church, pero applicable po siya sa lahat, mga minamahal ko, yung pong bagong learnings. Huwag po natin katakutan yan. No po, kasi diyan tayo aasenso, no po, yung pong mas marami kang natututunan. Kasi may tendency na mauna yung takot na dahil bago yon at wala kang kaalam-alam doon, ayaw mo na subukan. Hindi mo tuloy nalaman, paano kaya kung sinubukan ko? Baka nagtagumpay ako Yun po yan. Dapat no regrets. Kasi life is a continuous learning process. No po? Kailangan ay lagi tayong handang matuto at umasenso. Okay, Sister Marical, pagkatapos po ay mabasa tayo ng komento. Okay, good morning po sa ating lahat. Ang sarap po makinig, nakakatuwa po sumasaya po yung puso ko, lalo na po yung si Sister Raquel. Isa po ako sa witness na kung saan ang kabataang ito po ay pagka binigyan ko po yan ng bahagi, hindi po yan tumatanggi. At saka alam nyo po, sila ni Job, ang aga po nila na dumarating sa church, binibigyan ng bahagi. Si Ate Sara, pag binigyan kayo ng bahagi, hindi yan humihindi. Kaya po nakakatuwa po yung word na, I am willing, Lord. So, nakakatuwa po. Tsaka po, sa mga bata po, ay yung ano po natin ngayon ay nurturing po kung saan po ay makita po natin talaga kung hindi natin napapansin ilang edad na ba tayo. Kasi po, pakita nyo po yun sa mga kabataan, mga bata ay minsan may magbe-bless na lang sa akin, magugulat ako, hindi ko na makilala. Sabi niya, ay, ako po yung dun sa BBS. Ay, ganun ba? Sabi nga, yung baga pong matatandaan ka po nila, ito pa'y papuri sa ating Panginoon kasi po, yung bawat bahagi po at ganun din po ako, kumbaga po, naging product din po ako ng tinuruan po nila Sister Lita, nila Sister Mary. So, ayan po, yung hanggang ngayon po ay nagagamit ko po yung mga tinuturo nila sa akin at pasa-pasa po in susunod na generation. At ngayon po, natutuwa po ako kasi pero tumanggap po si Sister Sheila ay napakasaya po namin ngayon sa Children's kasi po ay nagjo-join activity po kami ng mga maliliit at saka yung medyo malalaki na ay ang saya-saya po namin doon. Ganun po ba na habang naglilingkod po ay masaya. Tsaka po yung mga bahagi po na yan, basta po, totoo po, isa po ko at witness din si Tita Lolit na magkasama kami niya sa mga seminar ni ang sarap po na napapadala bagaman
sabi mong hindi ka naman qualified, di ko naman alam yung mga yun. O sige lang, go lang. At alam niyo po, diyan din po ako lumago dito po sa church, sa mga kapatid po. Salamat po sa inyo na nandiyan kayo at yung mga sa atin pong mga pag-aaral, sa atin pong umaga't gabi. Diyan po tayo lumalago. Kaya yung mga simpleng bagay po na pagtanggap natin ng mga bahagi, iyan po ay napakasarap po na atin pong ma-share din po sa iba. Bagaman, minsan may mga negatives, nakitaan ka ng mga ganon, pero hindi, magpatuloy ka lang sapagkat hindi alam ng Panginoon po kung ano po yung nasa iyong puso, yung connection nyo sa Panginoon. At ganon din po, lalo tigit tayo mga magulang. Isa po, yung ating mga anak po na unang-una pa yung nurture po natin, nakabantay po yan sa atin at hanggang tumanda po sila, maiwan nga po natin yan. Napakaganda po ng lesson natin na meron po tayong maiiwanan na legacy sa ating pong mga naturuan po. Kaya po, purihin po ang Panginoong Diyos sapagkat binibigyan niya po tayo ng knowledge at willingness. At ganoon din po yung mga tumatanggap po ng bahagi na nais po natin din ma-share buhat sa ating Panginoon. Kaya nga po, God bless us all sa ating lahat. Amen. Amen. Thank you, Sister Marga, sa iyong ibinahagi at salamat po sa mga nag-share. Ano po? At bago tayo mag-pray, ating binabati si Nanay Diding Dabu. Ano po? God first morning sa lahat. Happy Sunday. God bless us all. Sister Joy Villarosa, kasama natin. Good morning to everyone. God bless us always. At ang ating kapatid na Rogin Pahares. Amen. Ang sabi niya. Sister Queenie Cruz Dungka ay bumabati ng blessed morning and thank you so much, Sister Queenie, sa inyo pong suporta sa ating pong media ministry / church planting ng Lamao Mission Group. At nawa ang Diyos po ang magbalik ng kanyang blessing sa inyo sa binigay niyong blessing para sa media ministry. Yan. Thank you so much sa inyong pong pagdalo at thank you so much sa inyong pong mga pag-share. May God bless everyone. Shalom and miss pa mga kapatid. Bye-bye!